Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kabiyaya. Inanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo na. Hallelujah. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Minsan pa bigyan natin ng mataas at malakas sa palakpakan ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. Thank you, Lord. Hallelujah. Matatapos na naman po ang isang buong taon at tunay na napakabuti ng ating Diyos dahil itinawid tayo ng kanyang biyaya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya minsan pa tayo magbigay ng papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Give praise. Thank you, Jesus. Kalungkutan ko'y iyong
and honor your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, O God. Tunay nga pong awit ng pagsamba ay para lamang sa Diyos na dakila, Diyos na tapat sa habang panahon, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na taglay na meron kami, Panginoon. Kami ay gumigising sa umagang malusog, malakas, masigla, protektado, Panginoon. Hallelujah! Patuloy ka naming pinupuri, sinasamba at dinadakila sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Minsan pawitin natin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapat
Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na meron kami, Panginoon. Tunay nga pong Ikaw ay tapat sa habang panahon, Panginoon. Kaya minsan pa awitin pa natin. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo ilan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Oh Diyos, minsan pa bigyan natin ng malakas na papuri. Palakpak ang ating Diyos na buhay, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na tapat sa kanyang pangako. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, O Jesus. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas sa papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Tayo pong lahat ay makakaupo na. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Praise God. Well, how are you today? All is well. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. I'm sure you do. Do you confess that every day? Amen. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Isang malakas sa clap offering para kay Lord. Amen. Well, Happy New Year. Happy New Year. Pakibati ang katabi ng Happy New Year. Praise God. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy. At ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also, joining us online, our full grace brothers and sisters from different parts of our country. Luzon, Visayas, and Mindanao, and over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan si Lord. Welcome. Welcome everyone. Well, Happy New Year din po sa inyo mga kabiyaya, sa mga kasama po natin sa online broadcast. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace. Pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi
ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa gamit ang platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real grace on reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, shout amen. Palakpakan natin si Lord. Let me encourage you to worship the Lord with your offering as it is written. Honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. You may want to send us digital stars as you support this ministry and our vision of reaching our nation and beyond with the message of full grace. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya tuwing linggo. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ako napapagod palaging ipaalala ito sa inyo na ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kabiyayang naparito sa oras na ito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama po nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. One more thing, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na sinulat ni Bishop Emmy. Our featured e-book today is entitled A Fresh Start. How to have a fresh start with faith.
mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Para po sa mga kabiyaya po natin na wala pang kopya ng Our Daily Grace 2024 ebook, Our Daily Grace Devotional for January 2024 is now and still available. This ebook is not for sale. I want to say that again. This ebook is not for sale. This is our thank you gift for your minimum offering of 200 pesos towards supporting our mission to bring the message of full grace to our nation and beyond. For more information regarding our Daily Grace Devotional ebook 2024, please connect with us through Charito Shop or better yet, through the EMI page. You can see the link on your screen. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 126. Today, we're going to talk about the gift of harvest. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for this beautiful day, this beautiful year that you have given us, 2024. Thank you so much for how you have kept us the whole year, last year, 2023. Now, even as we embark ourselves for another journey for this brand new year, we thank you that your grace will continue to sustain us through and through. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan nung nakaraang taon, hindi mo kami pababayaan dito sa bagong taon. Sa pagbagtas namin sa bagong taon, nasisiguro namin, tiyak namin, masagana ang ani na inilaan mo para sa amin. It's going to be a great harvest. And we want to believe that this great harvest is a gift of harvest. Maraming salamat. We commit to you this time, this learning time, all by your grace, for your glory. We pray in Jesus' name. Everybody shout, Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Let's talk about the gift of harvest. By the time you see this broadcast, it's already 2024. Happy New Year to all of you. Today, we're going to talk about the gift of harvest. Harvest and gift seem mismatched. Harvest is associated with work, while a gift is free. At first, there's nothing free in the harvest because we are accustomed to believe that all harvests are earned through hard work. Yan po kasi ang program ng ating kaisipan. Kapag sinabing ani, ito'y pinagsisikapan, pinagtatrabahuhan, at ito'y resulta ng matinding pagtatrabaho. Tulad ng ating natutunan, ang magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Alam niyo ang hirap ng pagtatanim. Alam niyo ang hirap ng pagdidilig. Kaya kung dumating na ang dakilang araw ng pag-ani, parang nasasabi natin, sulit lahat ng pagod, sulit lahat ng ating hirap. Hindi gayon ang katuruan ng banal na kasulatan sa bagong kasunduan. Kailangan natin maintindihan sa bagong kasunduan ang ani, ang dakilang ani, ang saganang ani na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay hindi po premyo ng ating mga gawa. Ito po'y regalo ng Diyos sa atin, biyaya sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. The whole world believes that harvest comes after hard work. Harvest is a reward, not a gift, as they believe. Para sa kanila, the usual idea is you reap what you sow. Aanihin mo kung ano ang iyong itinanim. That is usual.
But grace is unusual. The unusual fact is that you reap what you did not sow. Hindi po yan pangkaraniwan. In fact, hindi popular ang ganyang kaisipan. Inaani mo ang hindi mo itinanim. Kumbaga, para sa atin, hindi pangkaraniwan. Dahil sanay tayo, aanihin mo kung ano ang iyong itinanim. Kung ikaw ay nagsikap, ikaw ay nagtiyaga, meron kang nilaga. Sapagkat ang nakakahigop lang ng mainit na sabaw ng nilaga ay ang mga may tiyaga. Sanay din tayo sa kaisipan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya huwag kalimutang gumawa para tumanggap ka ng awa. Sa ganitong kaisipan, lumalabas ng awa ng Diyos ay premyo ng ating gawa. Kailangan mong gumawa para makatanggap ka ng awa. Tinutulungan ng Diyos ang mga taong tinutulungan ang kanilang sarili. Kaya tulungan mo ang sarili mo para tulungan ka ng Diyos. Ang mga kaisipang nabanggit ko ay sikat, popular. Sanay ang tao sa ganyang kaisipan, kaya kapag ganyan ang mga pangangaral at pagtuturo, maraming tao ang sumasang-ayon agad. Pero kapag naririnig nila ang mga katuruan tungkol sa masaganang biyaya ng Diyos na kaloob sa atin dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, nagtataas ng kilay ang iba. Ang iba po naman ay nagsasalubong ang kilay. Ang iba, nag-aahit ng kilay sapagkat hindi nila matanggap na ang mga bagay-bagay na mayroon ka ay hindi resulta ng iyong pagsusumikap sapagkat ang palagi nating naririnig kahit nung unang panahon pa na laging sinasabi ni Doña Delilah, kaya ikaw dyan, magsumikap ka. At ang ganyang kaisipan ay tanggap ng mundo. Pero ang kaisipang inaani mo ang hindi mo itinanim ay hindi nila matanggap. Pero paano naman kung maipakita ko sa inyo sa Biblia na mismo ang Panginoong Sus ang nagsabi, sinusugo ko kayo para anihin ang hindi nyo itinanim. Sa makatwid, nasa Biblia ang kaisipan na ito. John chapter 4, verse 35, following verses. The Lord Jesus Himself said this to His disciples. Do you not say, 4 months more and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now, the reaper draws his wages. Even now, he harvests the crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. 37. Thus the saying, one sows and another reaps, is true. Verse 38. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Sa mga talatang ating pong binasa, ay matingkad ang kulay ng katotohanang umaani ang tao sa hindi niya itinanim. This is unusual, but I tell you, this is true. May mga pagkakataon na inaani ng tao ang hindi niya itinanim. It is true that certain individuals reap what they have not sown when grace is given to them. Always keep in mind that grace is unearned, unmerited, undeserved, and unfair. That is why it is called grace. And if I may add, even unusual. What is the gift of harvest? Number 1, the gift of harvest is biblically true. Kailangan nating matanggap na ito ay turo ng Biblia. Deuteronomy chapter 6 verse 10 following verses.
when the Lord your God brings you into the land He swore to your fathers. The Lord God was talking to His people even through Moses. Again, when the Lord your God brings you into the land He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you a land with large, flourishing cities. What's the next line? You did not build. You see, it's in the Bible. It's in the Bible. Kapag ginrasyahan ng Diyos ang isang tao, kapag biniyayaan ng Diyos ang mga tao, pwede niyang anihin ang hindi niya pinagtrabahuhan dahil sagana ang grasya ng ating Panginoon. Verse 11, houses filled with all kinds of good things you did not provide. Wells you did not dig, and vineyard and olive groves you did not plant. Then, when you eat and are satisfied, remember the warning. Be careful that you do not forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Sa huling bahagi ay matindi ang paalala ng Diyos na kapag nagmantika na ang nguso mo sa sarap ng iyong kinakain at nagsusot ka ng magagarang damit, nakatira ka sa magarang bahay at na-enjoy mo na ang lahat ng grasya ng Panginoon, huwag kalimutan ang lahat ng ito ay pagpapala ng Diyos sa inyo. Amen. Kapag na-enjoy mo na ang pagpapala ng Diyos, kapag nakatira ka sa malaking bahay, nagmamaneho ka ng magandang sasakyan, kumakain ka ng masarap na pagkain, nagsasuot ka ng magandang damit, nakakapaglibot ka sa maraming lugar, at marami kang pera at pagpapala, huwag kalimutan, hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahusay ka, dahil biniyayaan ka ng Panginoon. That is the blessing and the favor of God. Pero Bishop, pinagsikapan ko ito. Nung ako'y nag-aaral, nagsunog ako ng kilay. Kaya ngayon, nagguguhit na ako ng kilay. Tulog ang iba, gising ako. Tulog ng iba, gising pa ako. Naging working student ako, Bishop. Habang ako'y nag-aaral, ako'y nagtatrabaho. Pinanganak kaming mahirap. Pero tinungtungan ko ang kahirapan para maabot ko ang kasaganang ito. At kung minsan ang tao believe sa sarili, dahil siya po'y magaling, matalino, mahusay. Let me just remind you, maraming taong mas magaling kaysa sayo, pero pinapangarap pa lang nila ang nilalasap mo. So, ibig sabihin, hindi tungkol sa galing at husay mo, tungkol ito sa pagpapala at pabor ng Diyos. Bishop, nakatapos ako ng pag-aaral. Grasya ng Diyos sa iyo. Maraming taong nangarap makapag-aral pero hindi nakapag-aral. Pero Bishop, nagsikap ang mga magulang ko sa abroad para makatapos kami ng pag-aaral. Ang magulang mo ay pagpapala sa iyo ng Diyos. Nakikita niyo po ba ito? Sapagkat ang mga taong bulag sa sariling yabang ay hindi nila nakikita nang mayroon sila'y grasya. Ang tingin nila ay mahusay sila, magaling sila. Ang nakalimutan nila ang kanilang husay at ang kanilang kagalingan ay grasya rin ng Diyos. Kinunek ka ng Panginoon sa tamang tao. Ba't ka napunta sa trabaho na yan? Kinunek ka ng Diyos sa tamang tao. You are at the right place, connected to the right people, doing the right thing at the right time. Why? Because you have the right grace of God in your life. Biyaya ng Diyos. Well, sabi ng iba, Bishop, bakit may mga kilala naman ako na hindi Christian? Maganda ang kanilang naging kabuhayan, hindi sila Christian. Now, sinong nagsabi sa inyo na hindi sila magiging Christian?
Paano't yata tinuldukan mo na at sinabi mong hindi sila Christian? Maaring hindi ngayon. Pero hindi mo ba alam na maari silang maging Christian sa susunod na mga araw, linggo at mga taon? Dahil bago palikhain ang mundo, kilala na ng Panginoon ang kanyang mga anak. Pero Bishop, na-enjoy ko na ito, hindi ko pa kilala ang Panginoon. Hindi ka po pinagpala ng Diyos nung ikaw ay tumanggap. Hindi ka pa tumatanggap, pinagpapala ka niya sapagkat ang pagtanggap mo ay sa sarili mong oras. Ang tingin ng Diyos, bago ka pa tumanggap, mula ng nakaraan, anak ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, tinatrato ka niya bilang anak ng Diyos. Hindi lang natin matawag ng tama, dahil ang tawag natin nun, swerte. Sinwerte ako. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang tawag doon. Dahil hindi ka pa Christian, maganda nang nangyayari sa iyo, sabi mo, swerte. Hindi yan swerte. Dahil ang buhay hindi po pa swerte-swerte. Dahil kung swertihan ang buhay, wag kang titigil dahil bukas makalawa may darating namang kamalasan. Dahil kapag may swerte, may malas. Ang buhay ng tao hindi swertihan dahil hindi rin tayo naniniwala sa malas. Ang buhay ng tao pinagpala at pinaburan ng Diyos. Amen. Ang buhay natin sa bagong taon na ito ay wala po sa maswerteng kulay. Wala po sa maswerteng numero. Wala din po sa galaw ng mga bituin o mga nakakalat na nunal sa iyong katawan. Ang iyong pagpapala ay binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! Kapag maliwanag ang iyong pananaw na ibibigay mo sa Diyos ang tamang parangal, sapagkat alam mo hindi ka magaling dahil mas magaling sa iyo. Maraming mas magaling sa iyo. Pero mas malaki ang bahay mo, mas malaki ang sweldo mo, mas maganda ang buhay mo sapagkat ikaw ay pinaburan ng Panginoon. Palakpakan si Lord, pinaburan ka ng Panginoon. At hindi riyan sa gandang itsura sapagkat maraming mas magandang itsura sa iyo. Pero mas maganda ang lagay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! It is important to remember that certain individuals can reap what they have not sown when grace is given to them. Binigyan ng grasya ng Diyos ang mga anak ni Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, si Jacob, ang Israel at ang buong Israel ay tumamasa ng pagpapala ng Diyos sapagkat nakatanggap si Abraham ng grasya ng Panginoon. Kaya tandaan, kapag ikaw ay nakatanggap ng grasya, kasama sa grasya ang iyong mga anak, ang iyong mga apo, ang iyong kaapu-apuhan. Shout amen! Sigurado yan. Paniwalaan mo. Dahil nangyayari lang yan sa naniniwala. Itaas ang kamay ng mga naniniwala. Palakpakan natin si Lord. I believe! Everybody shout, I believe! I believe! Dahil kapag pinaniniwalaan mo, nangyayari ito sa mga naniniwala. Grace was bestowed upon them because Abraham, Isaac, and Jacob, that is why they reap what they did not sow. Joshua chapter 24, verse 8, following verses. Nagsalita muli ang Diyos sa pamagitan ni Joshua. Si Joshua na po ang leader ng panahong ito. God spoke to the same group of people. I brought you to the land of the Amorites who live east of the Jordan. They fought against you, but I gave them into your hands. I destroyed them from before you. Yung laban na hindi nila kayang ipanalo, ipinanalo ng Panginoon para sa kanila. And you took possession of their land. Verse 9, when Balak, son of Zippor, the king of Moab, prepared to fight against Israel, he sent for Balaam, son of Beor, to put curse on you.
but I would not listen to Balaam. So he blessed you again and again, and I delivered you out of his hand, the hand of Balak. Si Balak ay may masamang balak sa Israel. Inupahan niya si Balaam para sumpain ang Israel. Sa halip sumpain ang Israel, ang lumabas sa bibig ni Balaam ay pagpapala at lalong pinagpala ang Israel. Verse 10, Then you crossed the Jordan, came to Jericho. The citizens of Jericho fought against you, as did also the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites. Lahat yata ng sites nandyan na. Pati website nandyan na. Isama nyo na rin pati termites. All the sites there. Look at the last line. But I, the Lord God said, I gave them into your hands. Makinig mga kapatid. Nang lumabas ang Israel sa lupain ng Ehipto, hindi sila trained warriors. Wala silang dalang sandata. Sila po'y mga trabahante sa Ehipto for 400 years. Wala silang alam kundi magtrabaho sa bukid. Hindi sila sinanay sa laban. Pero nung sila mag-step out from the land of Egypt, walang kalaban na nanaig laban sa kanila. Sapagkat sinamahan sila ng Panginoon. Ito nagpapalakas ng loob natin na sa pagharap natin sa bagong taon, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Ano man ang ating haharapin, ito man ay mga kalaban ng kahirapan, sakit, karamdaman, problema, hindi tayo napangihina ng loob sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos. Dakila ang biyaya ng Diyos. Even as we have learned, facing the great mountain, we shout. Grace, grace, grace. Again, when we face a great mountain, we shout. Grace, grace, grace. That's what we do. Hindi tayo tumitiklop, hindi tayo napangihinaan ng loob, hindi tayo nasisiraan ng loob, hindi tayo nasisiraan ng bait. Hinaharap natin ang mga bundok ng problema, alam natin dakila ang grasya ng Panginoon. Look at verse 12. I sent the hornet ahead of you, which drove them out before you. Also the two Amorite kings, you did not do it with your own sword and bow. Take note, you did not do it with your own sword and bow. Hindi dahil kayo'y mandirigma, hindi dahil magaling kayong gumamit ng pana, at dahil kayo'y magaling gumamit ng espada. Pinadala ko ang mga bubuyog. Itinaboy sila ng mga bubuyog. Ang katapat lang nila ay bubuyog. Dakila talaga ang grasya ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Verse 13. So I gave you the land on which you did not toil, and cities you did not build. And you live in them and eat from the vineyard, and olive groves that you did not plant. Paulit-ulit, napansin nyo, you did not, you did not, you did not. You did not plant, you did not do it, you did not, you did not, you did not. Why? Because it is biblically true. When God blesses certain people, they reap what they did not sow. Kapag pinagpala ng Diyos, ginagawa ito ng Diyos. Ito'y totoo sa lumang kasunduan. Ito'y higit na totoo sa bagong kasunduan na tayo ay nabubuhay. Sa lumang kasunduan, ang kausap ng Diyos ay mga hindi perpektong tao.
makinig. At ginawa ito ng Diyos sa kanila. Sa bagong kasunduan, ang kausap ng Diyos ay ang kanyang anak. Hindi tayo ang kausap ng Diyos. Make no mistake about it. Sa bagong kasunduan, hindi tayo ang kausap ng Diyos. Ang kausap ng Diyos ay ang kanyang anak. At dahil tayo ay nasa kanyang anak, benepisyaryo tayo ng lahat ng kanilang napagkasunduan. Woo! Shout amen! Shout amen! Come on, get excited! Clap your hands, all ye people! Praise God! Ano man ang kanilang napagkasunduan, benepisyaryo tayo. At sinabi ng Ama sa kanyang anak, ang lahat ng nasa iyo, pinagpala ko at pinaburan. Amen! 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 Malakas sa balakpak para kay Lord. Number 1, the gift of harvest is biblically true. Number 2, the gift of harvest is practically true. Practically true. Now, let me ask you this question. Is it practically true that children reap what their parents have sown? Yes. Sa makatwid, ang kaisipang umani ng hindi mo itinanim ay dapat hindi mahirap tanggapin. Kasi una, nasa Bible. Pangalawa, practically true. Sapagkat inaani ng anak kung anong itinanim ng magulang. Let me show you the scripture. Proverbs chapter 19, verse 14. Houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord. Ang hindi lang kayang ibigay ng magulang ay ang asawa. Pero wag mag-alala, si Lord naman ang nagbibigay niyan. Bahay, kayamanan, ay minamana sa magulang. Tingnan niyo ang salin sa The Message. House and land are handed down from parents, but a congenial spouse comes straight from God. Maganda yung salin ng The Message kasi spouse. Pag sinabing spouse, pwedeng husband, pwedeng wife. Kasi doon sa binasa natin, but a prudent wife, parang babae lang. Ang sabi natin, sana all. Hindi lang babae. Dapat pati lalaki. Dahil hindi lang naman po yung lalaki ang nabe-bless kapag nag-asawa po siya ng isang prudent husband. Hindi rin naman po yung husband ang nabe-bless lang kung nag-asawa siya ng prudent wife. After all, marriage is mutual. Parehas dapat kayong masaya. Hindi naman yata magandang isa lang ang masaya. Dahil kung isa lang ang masaya, ba't nag-asawa ka pa? Di mag-solo ka na lang. Kaya ka nag-asawa sabagat you want to share the joy of being together. Now, yung word na congenial, ang ibig sabihin po'y pleasant, agreeable, suitable. Pleasant. Mga kapatid, ang Diyos ang magbibigay ng isang taong pleasant, yung magandang kasama. Let me put it this way, magandang kabanding. Dahil ang pag-aasawa, banding yan eh. Ang hirap naman yata yung nakasama mo sa buhay eh. Hindi ka magandang kabanding. Dapat may banding. Nagdudjok siya, tumawa ka. Eh hindi nga ako natatawa, pilitin mo tumawa. Para maganda yung banding. Oh. May mga bagay na hindi mo gustong kainin. Eh napangasawa mo yan, kainin mo. Banding ang tawag doon. Naalala ko nung una kami nagsasama ni Pastor Joe, una siya nakakain ng pagkain ng Ilocano. Yung pong saluyot at troso. Alam niyo yung troso, yung bunga ng malunggay? Una niya itong kinain, pati troso kinain.
ang pagkain po doon, kakagatin mo tapos hihilahin mo. Tapos nung kumain siya ng saluyot, sabi niya, yaki, yaki, di. Para daw laway. Talaga naman yung saluyot, pag niluto, parang laway. Di ba? Pero siyang-siya ang mga ilokangking. Ako naman, nung una makakain sa kanila ng nilaga na dalag, may tambog na kanin. Di ba mga Tagalog, tinatambugan ng kanin? Sabi ko, ano to? Kanin baboy. Kanin baboy, kasi isipin mo, nandun na kagad yung kanin. Pero dahil may banding, nagustuhan ko. Siya rin naman, nagustuhan niya yung saluyot. Hinahanap-hanap niya. Sabi niya, saan ba may bunga ng malunggay? Nagustuhan niya ang pakbet. Anyamot. Mabuti na lang, nakasama namin si Pastor Luis ng apelido Cabrales. Talaga naman, pagka nag-request si Pastor Jo, gusto niyang kumain ng pakbet. Talaga, original. Kasi minsan, pag hindi maayos ang luto ng pakbet, saka nakakita ng pakbet na may sabaw. Now, bakit po ito'y napunta sa menu? Bakit? Kasi yun po yung pleasant, agreeable, and suitable. Huwag ho kayo maghanap ng perfect partner. You'll never find one. And it's always unfair to look for one because you yourself is not perfect. Ang secret ng marriage ay hindi po dalawang perfectong tao. Ang secret ng marriage ay ang grace ng Panginoon. Pag pinagsama ng Diyos ang dalawang imperfect na perfect ng grasya ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya may mga bagay na grasyang bigay ng Diyos. Sabi sa Bible, bahay, lupa, minamana sa magulang. Kaya misa may mga batang pinanganak, maginhawa na ang buhay nila. Pero yung mga magulang po nila, yun yung mga naghahabol ng bus. Yun po yung sumasabit sa stribo para makatapos ng kolehiyo. Pero pinanganak kayo, may kotse na ang daddy nyo. Yung panahon ng mga tatay at nanay ninyo, nakakulambo. Pero kayo, naka-aircon na. Naunawaan niyo po ba ibig sabihin? Kaya yung mga magulang na nagsumikap sa grasya ng Panginoon upang mabigyan ang kanyang mga anak ng magandang kabuhayan, yan po ay grasya ng Panginoon sa inyong pamilya. Shout amen! Proverbs chapter 13 verse 22. Ang pagpapalang ito ay hindi lang sa mga anak tumatawid hanggang sa apo. A good man leaves an inheritance for his children's children. Kaya hindi lang yung mga anak ang masaya, pati mga apo. Kaya siyang-siya ang mga apo ni Pastora Jo. Sina Aiki at Easy. Sapagkat yun po ay grasyang patungo sa mga anak ng mga anak. Sapagkat yan ay pangako ng salita ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Hallelujah! You see, it is practically true that when parents grace their children, they reap what they did not sow. Totoo po yan. It is practically true. Number 3. Number 1, the gift of harvest is what? Biblically true. Number 2, the gift of harvest is what?
practically true. And number 3, the gift of harvest is spiritually true. Ito po ay spiritual na katotohanan. Sabi sa Bible, John chapter 4 verse 34, following verses, do you not say 4 months more than the harvest? How many months more? 4. Nangyari na, nangyayari o mangyayari pa lang? Mangyayari pa lang. Kasi 4 months pa. 4 months more than the harvest. I tell you, open your eyes. Look at the fields. Right now, what is the condition of the field? They are ripe for harvest. They are, present tense. They are ripe for harvest. Now, pray tell me, paanong they are ripe for harvest when in fact 4 months more is the harvest? Sa mga tweet, hindi natural na mata ang pinabubuksan sa kanila. Spiritual na mata. Kasi meron kang natural na mata, meron kang spiritual na mata. Pag binuksan mo ang natural na mata, 4 na buwan pa ang anihan. Pero sabi ng Panginoon, buksan nyo ang inyong spiritual na mata. Yung 4 na buwan na anihan, ngayon, nakikita nyo na ang pagpapala at pabor ng Diyos. Even right now. You have to open your spiritual eyes to see what you want to see. And see what you want to happen. Kapag ang gusto mo ay pagpapala at pabor, hindi mo yan makikita. Kailangan makita mo na yan ngayon. Sapagat ang pananampalataya ay hindi po pag-asa. Hope is in the future. Hope is good. But faith is better. Because faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is now. Hindi ko pa nakikita ng mata, hindi ko pa nahahawakan, hindi ko pa naamoy, hindi ko pa nalalasahan, pero alam ko, pinagpala ako ng Diyos. Alam ko, pinaburan ako ng Diyos. Nagsisimula pa lang ang 2024, pero alam ko, ang taong ito ay pinagpala at pinaburan ng Diyos. And how do you know for sure? Because I believe. Only those who believe. Taas sa kamay ng mga naniniwala. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Now look at the transition. Verse 35, 4 months more. And then, look at the field. Open your eyes. They are ripe for harvest. 36. Even now, the reaper draws his wages. Even now. Ngayon to. The reaper draws his wages. How can you draw your wages when in fact 4 months pa ang anihan? This is a matter of spiritual truth. Ang spiritual na katotohanan na hindi nakabase sa mga natural na impormasyon na mayroon tayo. Even now, the reaper draws his wages. Even now, he harvests the crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. 37. Thus the saying, one sows as another reaps is true. So totoo talaga na ibang nagtanim, iba ang umani. Totoo talaga. You don't have to contest the truth. It is really true. Now, 38. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you reap the benefits of their labor. It is spiritually true that through the finished work of Christ, we reap what we did not sow. Amen? Amen? Come on, let's read that part together. Everybody at the count of 3. 1, 2, 3. Do you believe that? Amen. We believe that with all of our hearts. So let me close by giving you the life application. Because it is important that we do the life application. Through the finished work of Christ, number 1, we are completely forgiven and eternally saved. Yan ang pinakamalaking spiritual na ani
na nakuha natin hindi sa sikap at tiyaga, kundi biyayang kaloob sa atin. Colossians chapter 2 verse 13, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. He forgave. The Greek word for forgave is charizomai. Ang root word charis, forgiveness is based on grace. Charizomai. Ang grammar po niya ay aorist tense, meaning done, already done. Pinatawad na. Hindi ko patatawarin pa lang. Malaki po ba ang pagkakaiba ng pinatawad na sa patatawarin pa lang? Forgave. Sa English, past tense, forgave. Sa Greek grammar, forgave, aorist tense. The word all, ang Greek word ay panta, meaning whole, buo. Pag sinabi ko po sa inyong, the whole day, ano po inclusion ng the whole day? Kasama po ba dyan ang umaga, hapon, gabi? At ang susunod na umaga? That is 24 hours. Yun po ibig sabihin ng the whole day. 24 hours. Iba ba ang whole day sa half day? Ba't yun naiintindihan ng tao? Bakit yung whole forgiveness? Di maintindihan. Samantalang ang Greek word panta, whole forgiveness, buong patawad. Pag sinabing buo, hindi kalahati. Pag sinabing buo, hindi bahagi. Pag sinabing buo, lahat. Kung pinatawad ng lahat, kasama ang lahat, pang nakaraan, pang kasalukuyan, at pang hinaharap, pinatawad na ng Panginoon ang lahat ng iyong kasalanan. Well, of course, alam ko na may mga nanonood ngayon ng mga obispong tumataas ang kilay. Sana wag tumaas ang presyon mo. Patapusin mo muna sapagkat alam ko ang iniisip ninyo. Iniisip nyo, ayan, ang ganyang klase ng katuruan na pinatawad na lahat ng kasalanan, past, present, and future, pinalalakas nyo ang loob ng tao para magkasala, ng magkasala, ng magkasala. Hindi naman. Ba't sa akin hindi? Hindi ko alam sa inyo. Lalong hindi ko alam sa inyo mga nanonood. Kasi sa akin hindi lumakas ang loob ko magkasala na magkasala nang malaman ko ito. Bakit? Kasi ito yung sinasabi sa Bible. Luke 7:47. Forgiven little, loves little. Forgiven much, loves much. Sa makatwid kong pinatawad ng konti, ang response, konti ko magmahal. Ang pinatawad ng malaki, malaki ko magmahal. Kapag po pinatawad sa iyo ang nakaraan lang, konti lang yon. Kapag ang pinatawad sa iyo nakaraan at ngayon, medyo marami yon. Pero pag ang pinatawad sa iyo pang nakaraan, ngayon at pang hinaharap, yan ay sobra-sobrang dami. At ang sobra-sobrang dami ay sobra-sobrang pagmamahal. Amen? Grace does not make one love to sin, but live righteous and holy. Titus chapter 2 verse 11 to 12, the Apostle Paul writes, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It, referring to the grace of God, teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives. And pray tell me where? In this present age. Right here, right now, those who receive the grace of God live righteous, upright, godly, light, self-controlled life. Can you say amen? Amen. Pero Bishop, meron po kasi kaming mga kilalang mga tao na di umano tumanggap ng grasya at inabuso ang grasya, namuhay ng makasalanan dahil di umano natanggap na nila ang grasya. Makinig maigi, hindi lahat ng pumapasok sa garahe, kotse. Meron ding pusa, daga, ipis at
kung ano-ano pa. Pero ang kotse talagang pumapasok sa garahe. May mga tao po, mga kapatid, na nasa loob ng church, hindi ibig sabihin nasa loob ng church, sila po'y nakatanggap ng grasya. Hindi po. Ang grace ay iba kaysa sa church. Ang local church, mga kapatid, is an organization. It is where people go. It is where people stay. Grace is something you receive from God. Grace people go to church. But not all people who go to church receive the grace of God. Let me show you. Jude, verse 4. I say this because some ungodly people, what kind of people? Ungodly people have wormed their way. Tell me where? Into your churches. So where can you find the ungodly people? In the churches. You see, that's where confusion is. Nakita namin sa church. Pumupunta sa church. Sabi po ni Jude, I say this because some ungodly people, what kind of people? Have wormed their way into your churches, saying, these are the people who say this, saying that God's marvelous grace allows us to live what kind of lives? See, yan yung ginagawang lisensya, ang grasya ng Diyos. Kaya may nagtanong sa akin, Bishop, meron ba mga taong ginagawang license ang grace ni God para magkasala? Meron. Meron po. Pero hindi po sila Christian. Anong klaseng mga tao sila? Ungodly people. Where can you find them? In the local churches. And they say, we can live immoral lives because we have the grace of God. Look at the next line. The condemnation of such people. What kind of people? Ungodly people. Was recorded long ago, for they have denied our only Master and Lord, Jesus Christ. So sila po'y ungodly people, and they are deniers of Jesus Christ. Christian o hindi Christian? Christian or non-Christian? These are the people who abuse the grace of God, who use the grace of God as a license to live in sin. Hindi po yung mga tunay. Tandaan, hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Pero ang tunay na ginto, kumikislap. Baka madali po kayo ng hindi tunay. Kaya yun yung nagpapalito sa inyo. Kayo ang kausap ko. Kasi kami dito, hindi kami nalilito. Alam namin kung anong tunay, alam namin kung anong hindi tunay. Palakpakan natin si Lord. Now, not only completely forgiven, but also eternally saved. Hebrews 10:14, by one sacrifice, He has perfected us forever. By one sacrifice, He has perfected forever those who are being sanctified. Can you say amen? Amen. The word perfected comes from the Greek word teleo. Teleo. That is the root word of tetelestai. Yung sabi ni Jesus, it is finished. Sa Greek yon tetelestai. Ang root word na pinanggalingan ng tetelestai ay teleo. Dito sa verse na ito, it was written in perfect tense. Perfect tense. Ibig sabihin, completed action with an ongoing result. Already done. Perfect ka na. Already perfect. And the result of that perfection continues. Kaya kung talagang perfect ka, ang result niyan, mga kapatid, you live in perfection. A life that is being perfected by the grace of God. Can you say amen? Kaya imposible na yung taong tumanggap ng grasya ng Diyos ay mamuhay sa pagkakasala. Because the Apostle Paul himself said, it cannot be. How can you live in it when you are already dead on it? Now, the word forever comes from the Greek word dynekes, meaning
continues without stop. Continuous without stop. Sabihin, wala nang tigil. Tuloy-tuloy na perpekto ka. Walang araw na hindi ka perpekto sa harap ng Diyos. Bakit? Ang perfection mo ay si Jesus. Ang holiness mo ay si Jesus. 1 Corinthians 1:30, siya ang iyong holiness, siya ang iyong redemption, siya ang iyong wisdom, at siya ang iyong righteousness. Can you say amen? Because we believe that what the Bible says, I am what the Bible says, I am. Sabi ng Bible, I am forgiven. Yes, I am. Not just forgiven, completely forgiven, and I am eternally saved because I believe I am what the Bible says I am. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Number 2, through the finished work of Christ, number 2, we are physically healed and healthy. We are physically healed and healthy. Kasama po yan doon sa inani mo na hindi mo itinanim. Through the finished work of Christ, itinanim ito ni Kristo, nagtanim po siya ng sakit at kahirapan para umani tayo ng kagalingan at kalusugan. Now, look at the scripture. 1 Peter chapter 2, verse 24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. The word healed, ayomai. Erostens, already healed. Pero Bishop, kung magaling na, bakit may nararamdaman pa ako? Bishop, kung magaling na, bakit namamaga pa? Ba't dumudugo? Bishop, kung magaling na, ba't ito yung aking nakikita? Ba't ito yung aking nararamdaman? That is why you have to learn how to walk by faith, not by sight, not by feeling. You may see differently from what you believe. But you have to decide to believe what you want to see. To declare what you want to see. Not what you see. Ang nakikita mo'y sakit. Ang nakikita mo, 4 months more, then you will be healed and you will be healthy. 4 months more. Sabi ni Jesus, open your eyes. Your spiritual eyes. You don't need to wait for 4 months more. You are already healed right now. You are already healthy right now. Shout amen. And how do you know you believe that? You should know. Because you say it. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. You say it. You declare it. You have to say, ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Memorize nyo yan? Sabihin natin sabay-sabay at the count of 3. 1, 2, 3. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Isang beses pa. Ako'y malusog. Naniniwala po ba kayo dyan? Lagi niyong bigkasin yan araw-araw. Paniwalaan araw-araw. Shout amen! This is what I believe. Today is your healing day. Those of you who are watching this broadcast, let me encourage you. Today is your healing day. If you are sick, today is your healing day. May mga nanonood sa broadcast na ito na may malubhang karamdaman. Maaaring meron kang cancer, stage 4, terminal cancer. Ilang buwan na lang ang buhay mo. Pero hindi mo napanood ang broadcast na ito ng nagkataon lang. Sinadya ito ng Diyos sapagkat sa oras na napapanood mo ang broadcast na ito, dumadapo na sa iyo ang pananampalataya at ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Amen. 3 John verse 2, Beloved, I pray that you may prosper in how many things? All things. Be in health, just as your soul prospers. Alam niyo po, pwedeng hindi na ilagay yung be in health. Kasi yung health part na ng all things.
Pero bakit ibinukod yung health doon sa all things? Kasi po hindi mo ma-enjoy yung all things kung walang health. Kaya ho ang gusto ng Diyos, hindi ka lang pagpalain sa lahat ng bagay, kundi gusto rin ng Diyos, ma-enjoy mo yung lahat ng pagpapala. Ma-enjoy mo ang mahabang buhay. Ma-enjoy nyo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, ang apo sa kaapu-apuhan. Bakit? Sapagkat masaya ang pagpapala ng Diyos. Palakpakan si Lord, masaya ang pagpapala ng Diyos. I believe in divine health. I believe in divine health. Staying healthy through the cross. Ang krus ay hindi lang para sa kagalingan. You have to learn this. Ang krus ay para din sa pang-araw-araw na kalusugan. Life application. Number 1, we are completely forgiven and eternally saved. Of course, through the cross. We are physically healed and healthy. Of course, through the cross. And number 3, I'll close with this. Through the finished work of Christ, we are materially blessed. O, alam ko yung iba, nagtataas na ng kilay. Diyang mga nanonood sa broadcast. Dahil yung mga nandito, hindi ko napapansin. Dahil yung iba rito sa unahan, parang walang kilay. Sabi nila, yan na ba eka? Yung mga prosperity preacher. Mga prosperity preacher. Yan si Bishop Ega ay prosperity preacher. Well, hindi ko naman maitanggi sa inyo na nagtuturo ko ng prosperity. Dahil mahirap naman ituro ang poverty. Paano mo ituturo ang poverty? Subukan mo nga. Sumampalataya kayo kay Jesus at kayo'y maghihirap. Ay, sino naman nasasampalataya kay Jesus kung ang pagsampalataya sa Kanya ay magiging mahirap ka? Na, paano mo yan i-reconcile sa teaching ng Bible? Alam niyo, mayroong mga iba, nakilala ko, meron silang tinatawag na theology of suffering. Na kapag na kay Kristo ka, dapat nagsasuffer ka. Suffering. Mga kapatid, kung si Kristo yung nagsuffer para sa atin, bakit pa tayo magsuffer? Now, tignan niyo ang Bible. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. This is about the grace of Jesus Christ, right? Now, look at the verse. Titigan niyo yung verse. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. That though He was rich, yet for your sake, what happened to Him? He became poor. What is the purpose? Why He became poor? So that through His poverty, might become rich. May purpose po ba yung kanyang paghihirap? Para tayo guminhawa. Para tayo yumaman. Kinuha niya yung ating kahirapan. Pinanganak siya sa mahirap. Pinanganak sa sabsaban ng Bethlehem. Katatapos lang ng Pasko. Alam ninyo kung anong diwa ng Pasko. Pinanganak siya sa sabsaban ng Bethlehem. Walang maganda doon sa sabsaban. Maganda lang yan sa Christmas card. Pero sa totoo, mabaho, masukal, madumi. Doon siya pinanganak. Mas maganda yung mga pinagkapanganakan ninyo. Sa ospital kayo pinanganak. St. John, St. Matthew, St. Luke, St. Peter. Saan kayo pinanganak? Si Jesus pinanganak sa sabsaban ng Bethlehem. Lumaki. Walang sariling bahay. Walang sasakyan. Walang memorial plan. Sabi sa Bible, mahirap pa sa daga. Dahil ang daga may lungga. Mahirap pa sa ibon, dahil ang ibon may pugad. Siya kung saan abutan ng gabi, doon natutulog. Saan kumakain? Ang iba sa inyo, sobra-sobra ang pagkain. Si Jesus, kung ano lang makakain niya sa panahon na yon. Pero bakit niya tiniis lahat yon? Sapagkat nasa likod tayo ng kanyang isip. Matapos ko lang lahat ito, lahat ng sasampalataya sa akin, pagiginhawain ko ang buhay.
Now, let's be more practical. Mas maginhawa ang buhay mo ngayon compared kay Jesus. Tignan mo ang buhay mo ngayon. Bakit guminhawa ng ganyan? Si Jesus, walang motorsiklo. Wala. Nanghiram pa siya ng donkey para makapasok lang sa Jerusalem. Wala. Yung iba sa inyo, 2 motorsiklo. Iba sa inyo, modelong motorsiklo. Iba sa inyo, may motorsiklo, 3 gulong. Iba sa inyo ay halos hindi nagulit ng damit. Ang iba sa inyo ay ang laki ng TV. Mas malaki pa yung TV nyo kaysa sa pintuan ninyo. Hindi ko alam kung saan dinaan yung TV nyo. Siguro tinungkab mo na yung bubong bago pinasok yung TV nyo. Pero lahat ng yan ay dahil pinagpala kayo ng Panginoon. Pinaburan kayo ng Diyos. Amen. Meron po tayong e-book na ang title, The Poverty of Christ. If you want to know more about 2 Corinthians 8:9, I don't have time today to fully develop that. Pero that in itself is a great learning. Inisa-isa po yan, word for word, from the original text, the Greek words, the Greek grammar, talagang lutang na lutang po dyan ang katotohanan. Inako ni Kristo ang ating kahirapan. Kaya kalooban ng Diyos, guminhawa ang buhay mo. Kalooban ng Diyos, guminhawa ang buhay mo. Amen? Hindi niya kalooban ikaw isang kahig, isang tuka. Hindi niya kalooban. Hindi niya kalooban, di mo alam kung saan mo kukunin ang pagpapaaral ng iyong anak. Hindi niya kalooban na ikaw ay naghihirap, baon sa utang. For heaven's sake, hindi yan ang will ng Lord sa'yo. Kaya itong taon na ito, ideklara mo na ikaw ay pinagpala at pinabura ng Panginoon. You are blessed and highly favored of God. It is spiritually true that through the finished work of Christ, we reap what we did not sow. Can we read that together? 1, 2, 3. Do you believe that? Now let's see them again. Life application. Now let's put it in a very personal way. I want us to read this together out loud. Malakas. As in malakas. Umupo ng maayos. Isuot ang sinturong pangkaligtasan. We are now touching down. This is the last part. Ready? Ito po yung life application through the finished work of Christ. Number 1. Number 2. And number 3. Do you believe that? It is true that certain individuals reap what they have not sown when grace is given to them. Hey, in Christ, we were given grace. Amen? So the gift of harvest, number 1, is biblically true. The gift of harvest, number 2, is practically true. And number 3, the gift of harvest is spiritually true. Biblical, practical, spiritual. Saan ka pa? Lahat ito'y biyaya ng tinapos na gawa ni Kristo. Amen. The big idea is, in Christ, I enjoy the gift of harvest. Are you in Christ? Enjoy the gift of harvest. I prophesy in the name of Jesus, 2024 is a great harvest for all of us. In the name of Jesus! In the name of Jesus! Dinideklara natin sa pangalan ni Jesus ang taong ito ay taon ng malaking ani. Ani sa inyong personal na buhay, ani sa inyong negosyo, ani sa inyong buhay, at higit sa lahat, ani ng espiritual na kaluluwa upang sila'y makakilala sa ating Panginoon. Dinideklara natin dagdag na mga probinsya ang maaabot natin sa taon na ito. Dagdag na mga bansa ang maabot natin sa taon na ito. At dinideklara natin dagdag na mga kaluluwa ang makakakilala ng grasya ng ating Panginoon sa taon na ito. Shout amen. So let's enjoy the great harvest. Can you say amen? So what is the big idea?
the gift of harvest. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today. So you can also enjoy the gift of harvest. Not by works. It is all by the grace of God. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, taas mo ang iyong dalawang kamay at sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Lahat ng narito sa loob ng bulwagang ito, samahan po natin ang ating mga panauhin na nanonood sa broadcast na ito. Manalangin po tayo. Taas natin ang ating dalawang kamay. Pikit natin ang ating mata at ariin na isang personal na panalangin ng pagtanggap. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong natin magsabi ng Amen. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas mula po dito sa EMI Center, sinasabi namin, welcome to the family of God. Welcome to the family of God. Praise God. Tayo po'y dumako sa atin pong banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan, ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen.
Minsan pa, sabay-sabay, malakas, ano po ang ating big idea? One more time. Are you in Christ? Enjoy the gift of harvest. Taong 2024, punong-puno ng masaganang ani. Enjoy natin ang masaganang ani ng pagpapala ng Diyos. Isa pang malakas sa clap offering para kay Lord. Come on, clap your hands. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay blessed. Stay connected. Happy New Year. Always remember, in Christ you are forever. Charito!